May kasalanan po ba si Kuya Oliver? May nagawa po ba siyang mali sa inyong pamilya? Kasi sabi ng mga tao parang nakabartulina, parang ikinulong talaga. Parang pinahirapan. Ano masasabi mo doon, Day? Mahirap sabihin yun, ano pa. No comment na lang ako doon. Okay. Pero close naman kayo ni Kuya Oliver tayo nung wala pang sakit. Siyempre, sa magkakapatid kasi, di ba? Halimbawa, 5 magkakapatid. Meron at meron tayong close eh. Meron tayong, siyempre, love natin kapatid. Pero parang ikaw, mas close mo yung bunsong lalaki kasi lagi kanyang napapasuyuan. Parang, di ba? Ganun sa magkakapatid. Kaya tayo, close din ba kayo ni Kuya Oliver? Hindi masyado. Kasi kaya lang, siyempre, nung magbibinata na siya, may asawa na ako. Eh, siyempre, silang naiwan na walang asawa, silang makakasama ng nanay tatay ko. Pero kapag sa bukid, tulong-tulong naman kami. So, wala ka naman natandaan tayo na may tampuhan kayo ni Kuya Oliver? Minsan, napapagalitan ko siya dahil kung may ayaw sumunod, ganoon lang. Pinagsasabihan ko. Ano yung mga bagay na ayaw niyan sundin sa iyo tay gaya ng? Minsan, kapag utusan mo, ayaw, ganoon lang. Anong masasabi mo doon sa sinabi ng pinsan ninyo tay na ano kasi sa pera, hindi nyo po ba talaga kilala yun? No-comment ako doon dahil wala akong kilalang pinsang gano'n. Gulat po ako na ganun na po pala kalaki na umabot ng 100,000 yung pera niya. So, yun po ay hindi ko rin kukunin tayo na kumbaga talagang kasi ang panawagan ko is para kay Kuya Oliver. Kaya actually po wala pa sa akin yung pera na yun tayo. Nasa GCash pa po, Nay. Hindi ko pa hawak. No? Pero sabi ko, pag lumabas si Kuya Oliver, pag naging okay, gagamitin para sa kanya. Pero syempre, kayo bilang pamilya, kayo pa rin po ang nasusunod. Pangalawa po, itong mga viewers natin, kaya nananawagan po ako, nung na-receive ko po yung message ni Angelo na nagpapakilalang kamag-anak nyo daw, hindi lang natin alam kung nandito sa kapitbahay or what. Wala po akong idea talaga kung sino yun. Basta nagpakilala lang at ayon ang kanyang sinabi na ibigay ko daw sa inyo para matulungan ko rin daw kayo. Para sa kanya na lang po. Para sa kanya na lang po. Kung ibibigay niyo po, babanggo po namin. Okay. Ano yun? Paano sa bangko po ano sa account ni Kuya Oliver o account niyo po? Mag-joint account po kami, sir. Okay. Walang pwedeng makagalaw kahit piso. Para po pag gumaling po siya, may gamitin po siya, panibagong buhay. Mabili po ng mga gamit niya. Sana po, yung Diyos ang gumabay sa kanya. Sana po, bago yung buhay niya. Opo. Yun na lang pong hindi hiling ko. Asan po yung mga ibang kapatid nyo, Nay? Malayo po yung isa. Malayo po yung iba. Pero, nung napanood ninyo yung nangyari kay Kuya Oliver na naipagamot, nagkontakan po ba kayo? Nag-usap? Opo. Ano napag-usapan ninyo magkakapatid po? Sabi po niya, sana nga po tulungan niyo po siya. Yun na lang po ang hiling din niya. Anong komento ng inyong mga kapatid about sa pera ni Kuya Oliver? Wala naman po kaming comment dyan. Basta po, pera niya po yan. Opo. Yun na lang po ang gusto namin. Para sa kanya po. Tapos, Nay, alam nyo po, habang nag-i-stay po si Kuya Oliver kasi doon, may mga araw, may tinatawag po na family day sa pagamutan. O walang bantay doon, pero may araw na sasabihin sila na family day. So, pag sinabing doon sa pagamutan na family day, kailangan may kamag-anak na pupunta doon. Pwede po ba kayo, Nay? Ko po, may mga malilit pa po akong anak eh. May maliit pa po kayo, anak. So, hindi po pwede ikaw, Nay. Ako gusto ko sanang pumunta. Pero hindi ko alam yung sitwasyon kung pwede akong makapunta.
Kayo po tay, kasi pag nandoon po, habang nandoon si Kuya Oliver, siguro after 15 days, nagbibigay ang bahay pagamutan about sa family day. So, yung lahat ng pasyente po doon, dinadalaw ng kamag-anak para matuwa. Yun ay isang pamamaraan po para mabilis makaalala ang ating pasyente, maramdaman niya na may family na sumusuport at nagmamahal sa kanya. Pwede po ba kayo, tay? Pumunta doon? Pwede, kung sino makarap, di salit-salitan kami. Ganun. Basta kaya lang, ang problema doon, di namin alam ang pasikot-sikot doon. Opo, mahirap pong bumiyahe ng walang sarili. Okay. Tay, ano ang mensahe mo po? Kasi eto kaya nga po ako nagpunta dito para ipaliwanag nyo rin po yung side ninyo. Kasi nagsabi tong mga viewers natin na parang lumabas na yung mga kamag-anak ngayon nung may pera. Ano masasabi mo doon, tay? Para marinig nila yung side mo po. Siguro sumbat na. Sa mga nagko-comment po ng pangit sa amin, sana po tigilan na po natin yung pagsasalita ng masama kasi nasasaktan din po kaming mga kapatid niya. Tulungan nyo na lang po kaming ipagdasal na sana po gumaling po yung kapatid namin. Yun na lang pong inihiling namin. Possible po kasi halimbawa pag tumawag na after ng mga ilang family day at I'm sure po talaga nagagaling naman siya pero pagbalik nun dito syempre may maintenance siya, no? Tapos kaninong bahay po natin ididiretso si Kuya Oliver pag halimbawa ibinitaw na siya ng bahay pagamutan? Sa bahay po namin, sa bahay na tinitirahan ko po kasi bahay niya po talaga yun. Yung bahay na tinitirhan nyo, bahay ni Kuya Oliver talaga? Siya po yung lalaki, dapat siya po talagang nakatira doon. Ano po, siya yung? Siya po yung lalaki. So, Siya yung bunsong lalaki? Opo. So, yun yung mana niya sa magulang ninyo. Pero kayo nakatira doon ngayon? Opo. Ilan po anak niyo na 3 po. 3. Ilang taon yung bunso? Maliit pa po. 4, mag-aapat pa lang. Bata pa. Maliit pa, kaya pala sabi mo hindi basta-basta maiwan. Po. Asawa niyo po nasaan? Nandiyan po sa bahay. Okay, so pagka gumaling siya, pwede. Diyan siya sa inyo. Hindi nyo na siya ikukulong. Kung hindi po delikado na makasalamuhan namin, para sa mga anak ko, kung hindi po maano na po niya yung dumi niya, makikihalubilo na po kami sa kanya. Pero kung delikado po, gagawa na lang po sana ng ibang bahay. Gagawan nyo ng panibago. Oo po sana. Okay. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Hanggang ngayon, na-cross pa rin sa akin dahil ayon po kila nanay, tatay, hindi raw nila kilala si Angelo. Pero narinig nyo rin mga kababayan yung sinabi ni nanay na gusto rin nila na ibangko na lang yung pera. Pero mga kababayan, ay ako pa rin ay kumukuha ng opinion sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga sponsor na sila yung nagbigay ng pera. Gaya po na aking sinabi, ako'y gustong makatulong lamang po, pero ako ang napagpasyahan po ng nakarami. At ang pinakamagandang narinig ko dito mga kababayan kay nanay, paglabas po ni Kuya Oliver ay sa kanyang bahay manunuluyan si Kuya Oliver. Napakasarap pakinggan na tanggap siya ng kanyang mga kapatid. No? At eto, unti-unting nalinaw, ngunit wala pa yung isang kapatid. Ano bang pangalan talaga ni Kuya Oliver pala? Florentino po. Florentino Partido. Oh. Bakit naging Oliver po? Baka nakalimutan na niya po yung pangalan. Kasi nung unang tanong ko nung unang namin, Oliver talaga yung sinasabi ang pangalan niya. Bukod sa pagbabasketball na anong mga hilig ni Kuya Oliver? Nagdadamo po siya noon kasi may alaga po siyang baka.
May sariling alaga. Opo. Sana yung alaga po niya ngayon? Wala na po. Nabenta na. Opo, nabenta na po. Yung kapatid mo. Nay, salamat talaga pinaunlakan niyo ako, no? Nay, naka-video po ito, i-upload namin para mapanood ng mga kababayan natin yung panawagan ninyo at pakiusap ninyo, no? At isa pa, Nay, itong video namin, hindi na po ito mawawala sa social media unless na i-delete ni Daddy Frankie yung kanyang channel. Balang araw, mapapanood po ni Kuya Oliver tong usapan natin na to. Ano po ang mensahe nyo po para kay Kuya Oliver? Sana gumaling ka para mabago yung buhay mo. Yan lang naman ang gusto ko. Sana mabago yung buhay mo. Maging normal kang tao. Para malasap mo yung buhay, masayang buhay, masayang mabuhay sa mundo. Hindi yung ganyan. Sana bigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay ng normal at mabuhay na masaya dito sa mundo. Tulungan mo yung sarili mo para hindi ka ganyan. Mag-isip ka ng mabuti para sa buhay mo. Yun lang po. Salamat, Nay. Gaya na nga lagi kong sinasabi, Nay, ipag-pray lang natin. Dahil alam ko si Kuya Oliver, ano man po ang kanyang pinagdadaanan ngayon, ano man ang kanyang problema ngayon, alam ko hindi niya po yun ginusto. No? Kaya itulungan natin siya ipag-pray. No? Si Tatay naman. Tay, ano po nga mensahe mo kay Kuya Oliver bilang kuya? Sabi ko ba, magpagaling siya. Yun lang. Saan ang bahay mo, Tay? Harap, sir. Sa harap lang. Kayo po, yung nandyan din sa harap. Hindi po. Yan ba naman? Nandoon. So, ibig sabihin, magkakatabi lang po kayo dito. Sa hirap lang talaga ng buhay. Ano po? Mahirap po magkaroon ng kapamilya na ganyan. Kaya yung pong nagsasabi ng masasama. Sana po, huwag na sila magsalita ng masama. Nakakasikip din po kami sila. Pero salamat pa lang po sa mga sinasabi nila kahit po masakit. Bitang po. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Narinig po natin yung panawagan ni nanay, ni ate, ng mga kapatid ni Kuya Oliver. Maging ako man po mga kababayan, ay nakikiusap din po, lalong-lalo na sa kalagayan nila na hindi po sila sanay na makarinig ng hindi magandang salita. Kaya instead na magbitaw tayo ng hindi maganda, ay unawain na lang. Gaya na aking sinabi, siguro sa kahirapan ng buhay at minsan sa kakulangan ng kaalaman. Kaya nang sinabi ni Tatay, gusto daw nilang ipagamot, pagaling, pero wala pong napag-advise sa kanila. May kasabihan po tayo minsan mga kababayan na yung hindi kayang unawain ng ating kapwa, at kung tayo man halimbawa ay siya nakaunawa, ay unawain na lang natin sila. Alam ko mga kababayan, naiintindihan nyo kung ano ang ibig kong sabihin. Dahil bawat isa po sa atin may kanya-kanya po tayong kahinaan. Kung naging mahina man sila sa pagdesisyon sa kanilang kapatid, ay talagang ganun mga kababayan. Kaya unawain na lang natin. Pero tayo, gaya na aking sinabi, na wala kaming intensyon na masaktan kayo. Kumbaga, nagkaroon lang talaga ng kaunting usapin dahil doon sa pera. Dahil sa message ni Angelo na nagpapakilalang pinsan ninyo daw. No? At least nalaman din natin yung side ninyo. So, mga kababayan, maraming salamat po. At kakausapin ko rin itong isang kapatid kasi wala pa siya rito, hihintayin namin para makuha natin lahat yung kanilang mga side.
At muli po mga kababayan, nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta sa amin, sumusuporta kay Daddy Frankie. Lahat po ng mga kababayan natin na nakatutok sa kwento ng buhay ni Kuya Oliver. Sana po mga kababayan, hindi lang sa pagtutok sa kwento ng buhay ni Kuya Oliver tayo nakasupport. Sana samahan nyo rin kami na ipag-pray. Dahil ang inaasam ng lahat ay yung makakwentuhan natin si Kuya Oliver. At siya mismo makakapagpaliwanag ng kanyang sarili. Dahil alam ko ano't ano man kayong pinagdadaanan ngayon, darating yung panahon na maipapaliwanag niya ang kanyang sarili. Makakausap natin siya ng maayos. Yan po ang sama-sama nating hintayin mga kababayan, no? Kaya sa lahat po ng mga nagpadala rin po ng tulong para kay Kuya Oliver sa GCash, maraming salamat po. Yung mga nagpadala, may 5,000, si Ma'am, pwedeng banggitin ba yun, bro? Yung nagpadala. Oo, pwede. Oo. Lalong-lalo na po sa nagpadala din ng mga 5,000, kagaya po ni Ma'am Malu de Los Santos. Shoutout po sa iyo, ma'am. No? Salamat po. Kayo pa rin ang magpapasya sa pera po ni Kuya Oliver. Kaya maraming salamat po. Sa mga nagpadala ng mga 200, 150, napakalaking bagay. Kaya po umabot ng 100K dahil nagkasama-sama. Nay, anong masasabi mo sa mga taong nagpadala ng pera po? Maraming salamat po sa pagtulong nyo sa kapatid ko. Sana po pagpalain kayo ng Diyos. Marami pong blessing na dumating sa inyo. Sa puso nyong maawain. Marami pong salamat. Okay. Tay, ano masasabi mo sa mga nagpadala ng pera sa mga kapatid nyo po? Salamat sir sa mga tumulong, ang mga nakakaunawa sa amin. Maraming salamat sa kanila. Okay. Isa pa mga kababayan, no, dahil po bago natin marating tong lugar na ito, ay ito'y itinawag scout po ni Ballpoint Man. At isa rin po siyang nagre-react, dumipensa sa Team Daddy Frankie doon sa sinabi ng pinsan. Kaya mga kababayan, bigyan ko siya ng kuhaan natin siya ng opinion para marinig din ng karamihan. Sir, Ballpoint Man, okay lang ba dito? Ikaw? Puro ka dito konti, Nay. Nay, doon dyan lang po kayo. Yan, tayo po lang. Ayan. Kayo matakot sa akin, kaibigan niyo po ako. Ha? Hindi po ako kaaway, kaibigan po ako. Sir, Ballpoint Man, isama kita sa content ko ngayon. Kukuha lang ako ng opinion mo about sa sinasabi ni Angelo. Para sa akin, yung nabasa ko kasi yun eh. Opo. Oo. At saka, yung una, okay naman yun. Pero sa pagdating sa gitna, medyo pangit na kasi syempre, para sa akin, ang magdi-decide pa rin yan. Hindi po ang pamilya, hindi si Daddy Frankie, syempre yung mga sponsors. Kasi Opo. pangit naman po na, halimbawa, susundin ni Daddy Frankie yung yung May pahawak na. Angelo. Sige. Sinabi ni Angelo. So, Sige na, marami tuloy. pong magtatampo, maraming maiinis. Siyempre, yung tiwala nila mawawala. Yung tiwala nila kay Daddy Frankie, mawawala po. Saka marami nang aatras na sponsor na kung ganun po magdesisyon si Daddy Frankie. Kasi ang sasabihin nila, hindi mo naman pera, bakit mo binigay? So, siyempre, para sa akin po, nakakasakit din po yun ng loob. Kami nga po na nagbabasa, nasasaktan din po. Paano pa po kaya yung host na si Daddy Frankie, di ba? Masakit. At saka syempre, wala naman pong wala naman pong sinabi yung kumbaga yung pamilya, hindi naman po pera yung habol nila. Ang gusto po nila is mapagaling lang po si si Oliver. Yun lang po yung gusto nilang mangyari. Wala naman po akong, kasi kami magkakapitbahay lang din po kami dito. Wala naman po akong narinig na na pera po yung habol nila. So, iwan ko lang doon kay Angelo kung sino talaga yun kasi hindi naman daw po kilala ng kamag-anak ni kapatid ni Oliver. So, doon pa lang po sana, wag po tayong
kumbaga wag po tayo magdidesisyon diyan sa mga comment natin. Pwede namang magbigay ng suggestion pero sana yung hindi po nakakasakit sa damdamin ng ng host at syempre ng pamilya po. Yes po mga kababayan, sa totoo lang po aminin ko sa inyo mga kababayan, no, dahil ako po ang hangad ko lang talaga ay mapagaling matulungan si Kuya Oliver at pasalamat nga ako kasi isa tayo napili ni Ballpoint Man na nalapitan. Pero aminin ko po sa inyo mga kababayan, tao lang din po ako na pag nakaka-receive ng mga hindi magandang mensahe, nasasaktan din po talaga ako. Dahil unang-una po mga kababayan, pagdating sa pera na ipinapaabot ng ating mga mababait na sponsor para sa ating beneficiary, ay talagang buong-buo naming ibinibigay yan. At most of the time mga kababayan, dinaragdagan pa po ng inyong lingkod, no? Dahil yun ang intention ko mga kababayan, yung makatulong. Nagkataon lang po ngayon mga kababayan na ang ating beneficiary is wala pa sa katinuan at hindi pa niya kayang i-manage, no? Kaya lang ay medyo masyado lang po napaaga itong comment ng kamag-anak daw ng mga kapatid ni Kuya Oliver. Kaya sana mga kababayan, medyo mag-ingat po tayo kasi sabi nila yung salita, pagbibitaw natin ng salita ay higit pa sa physical minsan. Dahil pag nakasakit ka physical, halimbawa nasugatan mo yan, gumagaling nawawala yung sakit. Pero yung nabitawan mong salita, talagang andyan na yan sa puso't isipan. Sabihin man natin humingi ka ng sorry, pero nasabi mo na yun. Kumbaga, andyan na po yan. Kaya, medyo mag-ingat po tayo sa paninilita, sa pagbibitaw natin ng hindi maganda. No? Hindi, okay lang yun. Kasi nararamdaman ko. Ano po? Yun lang po sa nararamdaman ko kaya sinabi ko lang. Opo. Kung ano yung nararamdaman mo na, sabihin mo lang. Huwag kang, kasi mahirap pag dinaramdam. Kung total na yung kapatid namin, nandun na siya. Tama na po. Patahimikan na po natin po. Opo. Pero kasama po talaga sa buhay yan, Nay. Hanggat hindi nakabalik, hanggat kinukover ng Team Daddy Frankie, talagang nabibideo namin. Kaya pagpasensyahan mo na po, lalong-lalo dito sa social media, talagang hindi natin hawak yung isip ng mga ibang tao talaga nang bibitaw. Pero ang pinakamahalaga doon, Nay, tayo sa sarili natin, alam natin na tama yung ginagawa natin. Hindi tayo nanluloko ng kapwa. At alam ko rin, Nay, na total kapitbahay nyo si Ballpoint Man, hindi niya po kayo pababayaan. Magtiwala po kayo sa kanya, no? Maging ako man, may tiwala ako sa kanya, no? So, ayun mga kababayan, mga kabarangay. Pwede pong Sige po. Ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Maraming salamat po. At sana po ay naliwanagan tayong lahat at nagkaroon tayo ng idea. At muli po, i-comment nyo po dyan mga kababayan kung ano po talaga ang decision din ng ating mga sponsor. Dahil gaya na aking sinabi una, ang perang yan, bigay ng sponsor, kaya sila po ang marapat na magde-decide kung kanino at kung anong gagawin natin. Dahil sa akin, ang pera na yan ay nandyan pa po yan, hindi ko pa po ginagalaw. Kung ano yung pera para kay Oliver, para sa kanya po, no? So, Ballpoint Man, anong panawagan mo sa ating mga kababayan? Masasabi ko lang sa mga viewers ni Daddy Frankie, dapat siguro katulad niyan kay Oliver, dapat mas may tutulong nyo, ipagdasal na lang po si Oliver. Imbis na i-bash nyo po yung pamilya, siguro mag-focus po tayo dun sa ni Oliver, pagdaling. Kasi wala naman pong ibibigay na mabuti yung pangbabash sa pamilya, di ba? Kumbaga, gulo lang po yan at baka ma-stress pa po kayo, ganun, di ba? Lahat po, baka lahat tayo ma-stress. So, mas maganda para mas masaya po yung lahat. Bakit kaya hindi tayo magkaisa? 'Di ba? Oo, sa comment, pwede naman kayo mag-comment ng magaganda na nandun na Nakapagbitaw na kayo ng mga masasakit na salita, pwede na siguro 'yon. Hindi na pwedeng kumbaga ituloy-tuloy pa 'yan. So, pasalamat na lang po tayo kasi syempre si Daddy Frankie nag-i-effort po, no? Alam niyo naman po na si Daddy Frankie ayaw po ng mga ganun na mga
mga bad comments, no. Ang gusto lang po ni Daddy Frankie ay makatulong, makapagpasaya sa mga pamilya na nangangailangan ng tulong, di ba? Yun lang naman. So pasalamatan po natin unang-una yung Panginoon. Siyempre si Daddy Frankie na kumbaga ginamit na kasangkapan para matulungan po yung mga nangangailangan. So yun lang po yung masasabi ko dyan. At syempre mga kababayan sa nanonood, sa mga nakasuporta sa Team Daddy Frankie, Ballpoint Man, support din po natin siya mga kababayan. Mayroon din siyang YouTube channel. No? Maraming salamat po sa inyo lahat. Shoutout po at magandang gabi po. God bless po. Bye-bye.